Ang ubas na dating imported lang, aba ngayon inaani na sa sarili nating bayan. Naintriga ba kayo? Tara na't mamitas ng mga lokal na ubas. Bilog-bilog, kumpul-kumpul, manamis-namis, maasim-asim. Ang ubas, tunay nang ang walang kupas. Taglay ng ubas ang vitamin C, vitamin A, carotenes at B-complex. Added benefit pa ang mababang calorie content nito. Nagmula ang ubas sa Espanya kung saan itinuturing itong staple food. Ika nga'y varietal ang lasa at sukat ng grapes dito at sa ibang bansa. 72 milyon na tonelada ng ubas ang napoproduce sa buong mundo kada taon. Pero alam niyo bang dito sa Pilipinas ay meron na rin tayong plantation ng ubas? Isa na nga sa top grape-producing provinces natin, ang Bawang La Union. Kung saan aming nakilala ang pioneer grape farmer dito na si Everino Lomboy. Isang taon ng pag-eksperimento, pagkatapos I was able to develop a culture based on rainy season and based on dry season. Merong iba't ibang stages ang pagpapatubo ng grapes. Mula pagtatanim, 6 na buwan ang kailangang hintayin para mamulaklak ito. After 2 months, makikita na ang kulay berde na bunga na sa kalaunan ay pwede nang pitasin. First consideration is the climate, and then second is soil. Kailangan din daw ng training sa pagtatanim ng ubas para ito'y mamunga. Sa ngayon, baka pabungo kami before 1 year old. 1 year old. Kasi sa abroad, it takes 3 years bago sila makapabungo. Sa Pilipinas, bago isang taon may bunga na. At magbunga ang ubas ng 3 beses isang taon. Compared sa abroad, minsan lang. Kailangan kasi ng ubas ng maraming sunlight at magandang air circulation na present sa atin. Isinusulong nila ang tinatawag na agritourism. 250 pesos ang babayaran kung gusto nyong mamitas ng grapes sa kanilang farm. Ang grapes ay may 80% na tubig dahilan ng pagiging refreshing nito. Pero hindi lang ito pwedeng kainin on its own ha. Umaari ba rin ito bilang sahog sa mga putahe. Gaya ng fish fillet with white grape sauce. Para sa sauce, kailangan ng butter, white onions, bawang, white wine, chicken stock, heavy cream, cream cheese, asin, paminta at grapes. Kailangan din ng cream dory fish fillet, asin, butter at olive oil. Una, maglagay ng olive oil sa kawali. Sunod na tunawin ang butter. I-season ng paminta ang isda at prituhin ito ng 3 hanggang 5 minuto. Hintayin lang na manuot ang butter sa isda, saka ito is-set aside. Para naman gawin ng sauce, tunawin ang butter. Idagdag ang onion. Hintayin itong maging translucent bago idagdag ang bawang. Ibuhos ang flour na magpapalapot sa sauce. Maglagay din ng white wine at chicken stock. Haluin ito gamit ang whisk para mabawasan at kumapal ang sauce. Idagdag na ang cream at cream cheese hanggang sa matunaw ito. Lagyan ng salt and pepper, saka ito i-plate. Ibuhos ang sauce sa isda. Huwag kalimutan ng grapes ha, na perfect partner ng sauce. Masarap na yung dish. Tapos with the grapes na napaghalo ko, parang mas masarap na, parang it oozed out the flavor more. Ang fish fillet in white grape sauce, mabibili for 200 pesos. Kapag binanggit ang grapes, ang agad na naiisip na produktong pwedeng gawin dito ay ang wine. Sa isang wine bar and restaurant sa Mandaluyong, ng wine, perfect partner ng mga street food gaya ng squid ball, itlog ng pugo, chicharon at sisig. Bukod sa kanilang kakaibang pulutan, meron din silang iba't ibang klase ng wine. Here in Planet Grapes, we offer wines from USA, France, Germany, South Africa, New Zealand, Australia, Argentina, Chile, and we are adding more wines in our portfolio. We also have wines from grape varietals like
Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling, Pinot Noir, Merlot, Cabernet Sauvignon, and we're also planning to add more wines from different grape varietals. Pero ang bida ng restaurant, ang kanilang dispenser. Merong sip size na 38 ml, half glass na 75 ml, at full glass na 125 ml na nagkakahalaga mula 70 hanggang 555 pesos. Pero mga mami, kung gusto nyo ng ubas recipe na perfect for the family, narito si Chef Chris Esguerra to the rescue! Ang paborito nating pasta, bigyan natin ng kakaibang twist. Lagyan natin ito ng red grapes. Kailangan lang ng butter, oil, chicken breast, mushroom, red wine o grape juice, cream, thyme, asin at paminta, at syempre, ang bida ng ating kainan, ang grapes. Prituhin ang manok sa butter. Ihalo ang mga pampalasang asin, paminta at thyme. Ibuhos na rin ang grape juice at haluin hanggang manuyo ang mixture. Idagdag na ang cream. So, idadagdagan natin yung ating red grapes na magbibigay ng tartness tsaka magbabalance dito sa creaminess ng ating dish. Kapag malapot na ang mixture, ihalo na ang grapes. Meron itong sweetness at acidity na pambalanse sa creaminess ng sauce. Idagdag na ang pasta at ready to serve na ang dish. 120 pesos ang magagastos dito at swak na sa 2 hanggang 3 tao. Ang grapes talagang hindi magpapatalo sa kusina. Ihalo man sa ibang mga lutuin, swak pa rin ito sa panlasa. Yan ang powers ng kagilagilalas na prutas.